Luningning pirmahan mo na ang dokumentong ito. Huwag mo nang hintayin kaladkarin tayo ng bangko, palabas ng bahay na ito sa harap ng lahat ng mga kapitbahay natin dito sa barangay. Nakakahiya, ang tinig ni Mateo ay kasing lamig ng hanging umiihip sa bintana ng aming sala. Pero ang bawat salita niya ay parang mainit na pasong humahapdi sa aking balat. Ibinagsak niya sa lumang mesang kahoy ang foreclosure notice mula sa bangko. Ang tatak na kulay pula sa ibabaw ng puting papel ay tila isang bukas na sugat na humihiwa sa 15 taon ng aking pananahimik at sakripisyo bilang asawa. Bahay ito ni Inay at Itay Mateo. Naninghinig ang boses ko habang pilit kong iniiwas ang tingin sa dokumento. Dito tayo bumuo ng pangarap. Sabi mo nung kinuha natin ang loan para ito sa pagpapalago ng kumpanya. Sabi mo mabilis lang nations mababayaran. Tumawa si Mateo isang tawang maikli at puno ng panghahamak. Na tila ba tinatanong niya kung gaano ako kaoto-uto? Humakbang siya palapit at agad kong naamoy ang bango ng kanyang mamahaling pabango isang banyaga at matapang na amoy na hindi ko kailanman nagawang bilhin para sa sarili ko dahil mas inuuna ko ang pangbayad sa kuryente at matrikula ng mga bata. Pangarap luningning gising housewife ka lang. Ang alam mo lang ay magluto, maglaba at magbilang ng sukli mula sa palengke. Wala kang alam sa tunay na takbo ng negosyo. Habang abala ka sa paglilinis ng bahay ang mundo, ay lumalampas na sa atin. Bumagsak ang merkado nagmahalang materyales. Hindi ko kontrolado ang lahat. Lumingon ako sa paligid ng aming sala. Ang mga dingding na ito ay saksi sa lahat. Mula sa pagiging accountant ko sa isang malaking firm, hanggang sa pagbitiw ko sa career ko para suportahan siya nang magsimula siyang magtayo ng sariling construction business. Ibinigay ko ang lahat. Ang aking ipon ng aking mga alahas, pati ang titulong ito ng lupa na tanging pamana ng mga magulang ko. Lahat itinaya ko dahil naniwala ako sa kanya. Kung wala na tayong pera, Mateo, marahan kong sabi habang nakatitig sa kanyang mga mata. Bakit ang bago ng suit mo at yung relos mo? Sandaling natigilan si Mateo. Hinila niya ang manggas ng kanyang Amerikana para itago ang kislap ng bagong Rolex sa kanyang braso. Pero huli na. Nakita ko na. Ang kislap ng gintong iyon ay tila nanunumbat sa akin. Ang presyo ng relos na iyon ay sapat na para bayaran ang 3 buwan naming pagkakadelay sa bangko. Sabi niya gipit kami. Sabi niya kailangan magtipid dahil kahit ang pambili ng gatas ng mga bata ay kinukulang na. Investment ito, Luningning. Kailangan kong magmukhang matagumpay sa harap ng mga kliyente para makakuha ng proyekto. Hindi mo maiintindihan dahil nandito ka lang sa loob ng bahay. Bulyaw niya ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Ngayon, pirmahan mo na ang pagbebenta sa lupa mo sa probinsya. Yun na lang ang tanging paraan para maisalba ang kumpanya at ang bahay na ito. Kung hindi mo gagawin, bukas na bukas din ay mag-eempake na tayo. Isang matinding kirot ang gumuhit sa dibdib ko. Hindi lang dahil sa banta niya, kundi dahil sa katotohanan ang lalaking minahal ko ay nagagawa akong manipulahin gamit ang takot. Tiningnan ko ang dokumentong ipinapapirma niya. Hindi ito basta pagbebenta ng lupa. Isa itong power of attorney na nagbibigay sa kanya ng karapatang gawin ang lahat sa natitira kong ari-arian. Ayoko, mahinahon kong sagot. Ano? Tila hindi makapaniwala si Mateo. Hindi ako pipirma, Mateo. Hindi hanggat hindi ko nakikita ang financial statement ng kumpanya. Hindi hanggat hindi ko nalaman kung saan napunta ang perang kinuha natin sa bahay na ito. Padabog na hinampas ni Mateo ang mesa. Wala kang tiwala sa akin pagkatapos ng lahat, ako ang bumubuhay sa inyo. Ako ang nagpapakapagod habang nakaupo ka lang dito. Nagpapakapagod. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tapang na matagal ko nang ibinaon sa limot. Mateo, accountant ako bago mo ako ginawang asawa. Marunong akong magbasa ng mga numero. At ang mga numerong nakikita ko ngayon sa Rolex mo at sa bango mo ay hindi tumutugma sa foreclosure notice na ito. Tumalikod siya ng padabog at kinuha ang kanyang susi ng sasakyan. Bahala ka. Kung gusto mong makita ang mga anak mo na natutulog sa ilalim ng tulay dahil sa katigasan ng ulo mo, sige. Huwag mo akong sisisihin kapag dumating ang mga sheriff bukas. Malakas na bumagsak ang pinto sa kanyang pag-alis. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng katahimikan ng bahay na tila ba unti-unti na ring nagigiba ang bawat haligi. Nanghina ang aking mga tuhod at napaupo ako sa sahig. Ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng umagos. Hindi ko maisip na ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ay siya ring kukuha ng lahat sa akin.
Pero sa gitna ng aking pag-iyak, napansin ko ang isang maliit na pirasong papel na nahulog mula sa bulsa ni Mateo nang hampasin niya ang mesa kanina. Inabot ko ito. Isang resibo. Hindi ito resibo ng materyales sa construction. Isa itong billing statement para sa isang luxury penthouse sa Makati. At ang nakasulat na pangalan sa occupant ay hindi Luningning Santos, kundi Clarice Rivera, ang pangalan ng kanyang sekretarya. Biglang tumigil ang mundo ko. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang malamig na poot. Hindi lang kami naghihirap. Hindi lang basta bumagsak ang negosyo. Ang perang dapat ay para sa aming bahay. Ang perang galing sa pawis at mana ng mga magulang ko ay ginagamit niya para buhayin ng ibang babae sa isang marangyang palasyo. Habang kaming mag-iina, ay inilalagay niya sa panganib na mawalan ng masisilungan. Tumayo ako at pinahid ang aking mga luha. Tiningnan ko ang foreclosure notice at ang resibo ng penthouse na nasa magkabila kong kamay. Ang housewife na akala ni Mateo ay madali niyang maluloko ay wala na. Akala mo ba, Mateo, ay housewife lang ako? Bulong ko sa hangin habang mahigpit na hinahawakan ng resibo. Nakalimutan mo yata. Bago mo ako ginawang bilanggo sa bahay na ito, ako ang pinakamagaling na accountant sa kumpanyang pinapatakbo mo. At ngayon, sisiguraduhin ko na ang bawat sentimong ninakaw mo sa amin ay pagbabayaran mo ng higit pa sa inaasahan mo. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa aming silid, hindi para mag-empake, kundi para hanapin ang susi ng lumang file cabinet kung saan nakatago ang mga kopya ng kontrata na akala ni Mateo ay matagal ko nang itinapon. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ang tunay na kwenta ng mga kasalanan niya. Sa paglabas ni Mateo ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa labas ng bahay ay tila ba mga pako na ibinabaon sa aking puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na pag-ibig ang nararamdaman ko, kundi isang malamig na determinasyon. Pinagmasdan ko ang maliit na resibo sa aking palad, isang pirasong papel na nagpatunay na ang lahat ng luha ko ay pinagtatawanan lang niya sa loob ng isang marangyang penthouse sa Makati. Hindi ako natulog ng gabing yon. Habang himbing na himbing ang aking mga anak sa kabilang silid, nanatili akong gising sa harap ng lumang computer sa aming maliit na opisina sa bahay. Ang computer na ito ang saksi sa aking mga pangarap noon bago ko ito isinantabi para sa mga pangarap ni Mateo. M Foundation Construction, bulong ko habang binubuksan ang mga luma at maalikabok na folders. Nung nagsisimula pa lang ang kumpanya ko, ang gumagawa ng lahat. Ang payroll, ang tax filings, ang bawat purchase order. Kabisado ko ang bawat supplier at ang bawat sentimong lumalabas sa bangko. Ngunit nang lumaki na ang negosyo, unti-unti akong tinanggal ni Mateo sa eksena. Sabi niya gusto niya akong mag-relax. Sabi niya, hayaan ko na ang mga profesional ang humawak nito. Ngayon ko lang naintindihan. Gusto niya akong bulagin para hindi ko makita ang unti-unti niyang pagnanakaw sa aming kinabukasan. Umaga na nang marinig ko ang bisina ng sasakyan ni Mateo. Umasok siya sa bahay na parang walang nangyari, suot ang kanyang mapagkunwaring ngiti na dati-rati ay nagpapalambot sa aking puso. Luningning, nag-isip ka na ba, tanong niya habang nag-aayos ng kanyang kurbata sa harap ng salamin? Kailangan nating pumunta sa bangko mamayang hapon. Huwag mong kalimutan ang dokumento at ang ID mo. Tiningnan ko siya mula sa kusina habang nagtitimpla ng kape. Ang kanyang Rolex ay kuminang sa tama ng sikat ng araw. Mateo, may nakita akong resibo sa bulsa mo kagabi, mahinahon kong sabi. Natigilan siya. Saglit na namayani ang katahimikan na tila ba huminto ang pag-ikot ng mundo. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Ayun ba resibo? Yun ang mga tiles para sa bagong proyekto sa Makati? Sabi ko naman sa'yo, investment ang lahat ng ito. Tiles para sa penthouse ni Clarice Rivera. Tanong ko, ang aking tinig ay hindi nanginginig. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatan na pakialaman ang mga gamit ko? At sino ang Clarice na sinasabi mo? Si Clarice ay sekretarya ko. Iyong penthouse na sinasabi mo, opisina yon ng kumpanya para sa mga VIP clients. Opisina, lumapit ako sa kanya, dala ang statement ng bangko na kanina ko pahawak. Kung opisina yon, bakit personal na loan natin ang pambayad sa monthly dues? At bakit ang mga materyales na dapat ay para sa subdivision project natin ay dinadala sa address na ito? Padabob niyang inagaw ang papel sa akin. Wala kang alam, Luningning, ang dami mong imahinasyon.
Kaya nga ayaw kitang isama sa negosyo dahil masyado kang madrama. Gawin mo nga lang ang trabaho mo dito sa bahay at pirmahan mo ang kailangan kong pirmahan. Lumbas siya ng bahay nang hindi man lang tinatapos ang kanyang kape. Hindi niya alam habang galit na galit siya, ay lalo lang lumilinaw sa akin ang lahat. Ang bawat bulyaw niya ay isang kumpirmasyon ng kanyang takot. Nang makaalis siya, hindi ako nagaksaya ng panahon. Tinawagan ko si Mang Berting, ang pinakamatagal na foreman sa kumpanya ni Mateo. Si Mang Berting ay utang na loob sa akin ang pagkakaligtas ng kanyang anak noong ito ay nakasakit ng malubha. Mang Berting, kailangan ko ng pabor, sabi ko sa kabilang linya. Kailangan ko ng kopya ng lahat ng delivery receipts para sa project sa Makati sa huling 6 na buwan. Ma'am Luningning, baka malaman ni Sir Mateo. Mahigpit po ang utos niya na huwag maglabas ng papeles, nagaaglang sagot ni Mang Berting. Mang Berting, ang bahay namin ay malapit nang makuha ng bangko. Ang mga anak ko ay mawawalan ng masisilungan, habang ang mga materyales nyo ay napupunta sa penthouse ng isang babae. Tulungan nyo ako, parang awan nyo na. Narinig ko ang buntong hininga ni Mang Berting. Sige po, ma'am. Ipadadala ko ang mga larawan sa cellphone nyo mamayang gabi kapag wala na si Sir. Hindi na ako makapaghintay ng gabi. Kinuha ko ang aking lumang bag, sumakay ng jeepney at nagtungo sa Makati. Ang address na nasa resibo ay isang luxury condominium na napapaligiran ng mga mamahaling tindahan at restaurant. Ang bawat hakbang ko sa lobby ay tila ba isang pagsusulit sa aking dignidad. Nakasuot lang ako ng simpleng blouse at kupas na pantalon, malayo sa mga sosyal na taong labas-masok sa gusali. Sino pong bibisitahin nila, ma'am? Tanong ng security guard. Kay Miss Clarice Rivera. Po unit 2405, sagot ko ng may kumpiyansa. Nasa itaas na po siya, ma'am. Kakarating lang din ni Sir Mateo. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Narito siya. Habang sinasabi niya sa akin na nagpapakapagod siya sa site, narito siya sa piling ng kanyang sekretarya. Naglakad ako patungo sa parking lot sa tapat ng gusali. Doon nakita ko ang sasakyan ni Mateo. At hindi lang yon, nakita ko silang dalawa. Bababa sila ng sasakyan, tumatawa, at ang kamay ni Mateo ay nakapulupot sa bewang ng isang babaeng mas bata sa akin, suot ang mga alahas na marahil ay galing din sa perang, dapat ay pambayad sa aming utang. Kinuha ko ang aking cellphone, at kinuha ang bawat anggulo. Ang bawat tawa nila ay isang patunay ng aking pagkatalo bilang asawa. Ngunit ito rin ang magiging sandata ko bilang isang accountant. Habang pinagmamasdan ko silang pumasok sa elevator, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi na ako umiyak. Sa halip, naramdaman ko ang isang matalim ng ngiti sa aking mga labi. Akala ni Mateo ang housewife, na tulad ko ay hanggang kusina lang. Hindi niya alam sa bawat dokumentong hawak ko ay unti-unti ko nang tinitibag ang pundasyon ng kanyang kasinungalingan. Bago ako umalis, isang mensahe ang natanggap ko mula kay Mang Berting. Maraming larawan ng mga receipts. At sa dulo ng mga larawan, may isang dokumentong hindi ko inaasahan. Isang kasunduan sa pagitan ni Clarice at ng isang kumpanyang katunggali ni Mateo sa negosyo. Biglang gumiles ang tibok ng puso ko. Hindi lang pala ako ang niloloko ni Mateo. Mukhang ang sarili niyang reyna ay may itinatago ring lihim na sisira sa kanya. Mateo, bulong ko habang nakatingin sa naglalakihang gusali ng Makati. Hindi lang pala ako ang ahas na nasa buhay mo. Pero ako ang ahas na sisiguro na wala kang matitira kahit isang sentimo. Pabalik na ako sa bahay nang makatanggap ako ng tawag mula sa bangko. Mrs. Santos, kailangan po nating mag-usap. May discrepancy po sa mga pirma nyo sa huling loan application. Nanginig ang kamay ko. Discrepancy? Hindi ako pumirma ng anumang loan nitong nakaraang buwan. Doon ko na-realize ang mas malalim na katotohanan, hindi lang ako ninanakawan ni Mateo. Ginamit niya ang pangalan ko para sa isang krimen na maaaring magpakulton sa aming dalawa. Nang inig ang buong katawan ko habang nakatayo sa harap ng salaming pintuan ng bangko. Ang lamig ng aircon sa loob ay hindi sapat para pawiin ang init ng kaba sa aking dibdib. Pagpasok ko, agad akong dinala sa isang maliit na opisina sa likod. Mrs. Santos, salamat sa pagdating, bungad ni Mr. Aranas, ang bank manager na matagal na naming kakilala. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa. Gusto ko lang linawin ang tungkol sa huling loan application para sa kumpanya nyo.
₱5 milyong ang halaga nito at ang ancestral home nyo ang ginamit na karagdagang collateral. Halos hindi ako makahinga. 5 milyon? Bukod pa ito sa naunang utang na nagresulta sa foreclosure notice. Maaari ko bang makita ang dokumento? Tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong na lang. Nang iabot niya ang papel, tumigil ang tibok ng puso ko. Doon sa ibabang bahagi ng pahina ay ang aking pangalan, Luningning Santos. At sa itaas nito ay isang pirma na kamuhang-kamuha ng sa akin ang bawat kurba, ang bawat tuldok. Ngunit alam ko, sa kaibuturan ng puso ko, na hindi ko hinawakan ang ballpen na gumuhit niyan. Mrs. Santos, may problema po ba? Tanong ni Mr. Aranas, puno ng pagtataka. Hindi ko po pirma ito, direktang sabi ko habang nakatingin sa kanya. Nagkatinginan ang mga staff ng bangko. Pero dinala po ito ni Sir Mateo kasama ang inyong special power of attorney na may tatak pa ng notaryo. Peke ang lahat ng ito, sabi ko, habang unti-unting bumabalik ang talas ng isip ko bilang isang accountant. Mr. Aranas, kailangan ko ng kopya ng disbursement record. Saan napunta ang ₱5 milyong? Nag-atubili ang manager, pero dahil pangalan ko ang nakataya, wala siyang nagawa. Pagkakita ko sa record, parang sinaksak ang puso ko. Ang pera ay hindi napunta sa payroll ng mga construction worker. Hindi rin ito ibinayad sa mga supplier ng semento at bakal. Ang pera ay inilipat sa isang account sa ilalim ng pangalang CR Construction at Design. Isang kumpanyang ngayon ko lang narinig. CR. Clarice Rivera. Lumabas ako ng bangko na parang isang sundalong galing sa digmaan. Ang bawat hakbang ko ay mabigat dala ang katotohanang hindi lang ako pinagtataksilan ni Mateo sa kama, kundi pinagnanakawan din niya ako ng aking pagkakakilanlan. Ginawa niya akong kriminal sa harap ng batas para lang mapunan ang luho ng kanyang kirida. Pag-uwi ko sa bahay, nadatnan ko si Mateo na prenteng nakaupo sa sala habang nanonood ng balita. Mukhang kalmado siya, tila walang mabigat na kasalanang pasan. Nasaan ka galing, tanong niya nang hindi tumitingin sa akin. Sabi ko sa'yo, maghanda ka na para sa pagbebenta ng lupa sa probinsya. May buyer na akong nahanap. Hindi ako sumagot. Dumiretso ako sa kusina at nagsimulang maghanda ng hapunan. Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong magpanggap na wala pa akong alam hanggat hindi ko nakukuha ang lahat ng ebidensya. Luningning, kinakausap kita, sigaw niya. Sabay tayo at sunod sa akin sa kusina. Bingi ka na ba? Sinasabi ko sa'yo, ito na lang ang paraan para hindi tayo maghirap. Humarap ako sa kanya, hawak ang kutsilyo na pahiwa ng mga gulay. Bakit kailangan nating magbenta ng lupa, Mateo? Hindi ba sapat ang ₱5 milyong loan na nakuha mo nung nakaraang buwan? Saglit na namutla si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, ngunit agad din itong napalitan ng galit. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Nakikialam ka na naman ba sa mga papeles ko? Asawa mo ako, Mateo. Karapatan kong malaman kung bakit nakasangla ang buhay ko sa bangko. Wala kang karapatan. Ang karapatan mo lang ay sundin ako, lumapit siya sa akin at hinawakan ng mahigpit ang aking braso. Pirmahan mo ang deed of sale bukas, o sisiguraduhin ko na wala kang makukuha kahit isang kusing sa kumpanyang ito kapag naghiwalay tayo. Padabud niya akong binitawan at pumasok sa banyo para maligo. Habang naririnig ko ang agos ng tubig, mabilis kong kinuha ang kanyang cellphone na naiwan sa ibabaw ng mesa. Alam ko ang password niya, birthday ng panganay namin, ang petsang hindi na niya siguro matandaan kung kailan huling binilhan ng sapatos. Pagbukas ko ng messages, bumungad sa akin ang mga mensahe mula kay Clarice. Love, nakuha ko na ang transfer. Thank you. Ang galing mo, talagang pumirma kamukhang-kamukha ng sa asawa mong tanga. Don't worry, babe. Kapag nakuha na natin ang pera mula sa lupa niya sa probinsya, iiwan na natin ang matandang yon at lilipad na tayo papuntang Singapore. Hayaan mo siyang mabulok sa mga utang na iniwan mo sa pangalan niya. Nanginig ang mga kamay ko. Ang bawat salita ay parang lason na unti-unting pumapatay sa huling hibla ng pagmamahal na mayroon ako para sa kanya. Hindi lang nila ako gustong nakawan. Gusto nilang sirain ang buong buhay ko at iwan akong naghihirap habang sila ay nagpapakasasa sa ibang bansa. Narinig kong bumukas ang pinto ng banyo. Mabilis kong ibinalik ang cellphone sa mesa at nagkunwaring naghuhugas ng pinggan. Pumasok si Mateo sa kwarto nang hindi man lang ako tinitingnan. Nang malalim na ang gabi, nang masiguro kong tulog na siya, dahan-dahan akong lumabas ng kwarto.
Pumunta ako sa ilalim ng aming hagdan sa isang lumang baul na puno ng mga dokumento ng pamilya. Doon nakatago ang isang maliit na notebook, ang aking black book, noong ako pa ang accountant ng kumpanya. Doon ko itinala ang lahat ng lihim na account at mga contact ng mga supplier na alam kong may kinikilingan. Habang naglilista ako, narinig ko ang mahinang boses mula sa kwarto. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa bahagyang nakabukas na pinto. Naka-loudspeaker ang tawag ni Mateo. "Oh, Clarice." Konting tiis na lang bulong ni Mateo, ang boses niya ay puno ng lambing na kailanman ay hindi ko na narinig. "Mapapapirma ko rin ang bobong yun bukas. Pagkatapos nating makuha ang pera, bahala na siya sa mga sheriff. Hayaan nating mabulok ang housewife na yan sa kalsada, kasama ang mga anak niya. Sila naman ang pabigat sa buhay ko eh." Humalakak si Clarice sa kabilang linya. "Ang galing mo talaga, Mateo. At huwag kang mag-alala kapag nasa Singapore na tayo. Wala na siyang magagawa, kundi umiyak sa harap ng bangko." Napahawak ako sa dingding para hindi matumba. Ang boses ng asawa ko, ang lalaking nangako sa harap ng altar na aalagaan ako sa hirap at ginhawa, ay ang boses na ngayon ay nagpaplano kung paano ako itatapon na parang basura, kasama ang sarili naming mga anak. Tinakpan ko ang aking bibig para hindi makawala ang hikbi. Ngunit sa likod ng mga luha, isang matalim na apoy ang nagliyab sa aking mga mata. Hindi nila alam na ang bubong housewife na pinagtatawanan nila ay kabisado ang bawat butas ng kanilang plano. At bago pa sila makarating sa airport, sisiguraduhin kong ang rehas ng kulungan ang magiging bagong penthouse nila. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na humahagupit sa aking isipan habang nakaupo ako sa madilim na sulok ng aming kusina. Mas masakit pa ito kaysa sa anumang sampal. Ang mga anak namin, ang mga batang binuo namin sa pagmamahalan, ang mga batang ipinagpuyatan ko nang sila ay may lagnat, ang mga batang tanging kayamanan ko sa mundong ito ay itinuturing na pabigat ng sarili nilang ama. Tumingin ako sa pinto ng kwarto ng aking mga anak. Doon mahimbing na natutulog sina Mika at Junjun. Wala silang kaalam-alam na ang mundong kinagisint nila ay unti-unti nang nilalamon ng apoy. Wala silang kaalam-alam na ang taong dapat ay protektor nila ay siya mismong nagnanakaw ng kanilang masisilungan. Pumasok ako sa kanilang kwarto at dahan-dahang ginaplos ang buhok ni Mika. "Nay!" ungol ni Mika habang dahan-dahang nagmumulat ng mga mata. "Bakit po kayo umiiyak?" Mabilis kong pinahid ang aking luha at pilit nang umiti. "Wala lang anak, napuwing lang si nanay. Matulog ka na ulit." "Nay." Hinawakan ni Mika ang aking kamay. Ang kanyang maliliit na daliri ay tila nagbibigay sa akin ng lakas na matagal ko nang hindi nararamdaman. "Huwag na po kayong malungkot. Nung nakaraang gabi po, narinig ko si tatay na galit. Sabi ko po kay Junjun, ibibigay ko na lang po ang laman ng piggy bank ko kay tatay para hindi na siya magalit sa inyo." Parang may sumabog sa dibdib ko. Ang sarili kong anak ay handang ibigay ang barya-baryang ipon niya para lang sa kapayapaan ng pamilyang ito, habang ang ama niya ay nagtatapon ng milyon-milyon sa ibang babae. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-aalinlangan sa puso ko ay tuluyan ng naputol. Hindi na ako iiyak para sa asawang matagal na palang patay sa puso ko. Iiyak ako ngayon para sa huling pagkakataon bilang biktima, dahil bukas gigising ako bilang isang manunubos. Lumabas ako ng kwarto at nagtungo sa ilalim ng hagdan. Inilabas ko ang lumang kahon ng aking mga gamit noong dalaga pa ako. Doon nakita ko ang aking calculator, ang aking lumang notebook sa auditing, at ang aking diploma, magna cum laude, Bachelor of Science in Accountancy. Hinaplos ko ang diploma. 15 taon ko itong itinago sa ilalim ng mga labada, mga luto at mga reklamo ni Mateo. Pinapaniwala niya ako na wala akong halaga sa labas ng bahay na ito. Pinapaniwala niya ako na ang utak ko ay para lang sa listahan ng palengke. "Nakalimutan mo yata, Mateo," bulong ko habang pinapagpaga ng alikabok sa aking lumang laptop. "Bago mo ako ginawang anino, ako ang naglalagay ng liwanag sa kumpanyang yan." Binuksan ko ang laptop. Matagal bago ito nag-load, pero nang bumukas ang screen, bumungad sa akin ang isang backup file na lihim kong itinago nung huling taon na ako pa ang humahawak ng libro ng kumpanya. Yun ang taon bago pumasok si Clarice. Sinimulan kong paghambingin ang mga numero.
Ang mga invoice, ang mga delivery receipts na ipinadala ni Mang Berting at ang disbursement record mula sa bangko. Bilang isang accountant, ang mga numero ay hindi lang basta tinta sa papel, sila ay nagsasalita. At ang kwentong sinasabi nila sa akin na yon ay kwento ng isang sistematikong pagnanakaw. Hindi lang basta naglipat ng pera si Mateo. Gumawa siya ng mga ghost projects. Bumibili siya ng semento at baka gamit ang pera ng kumpanya, pero ang mga materyales na yon ay hindi nakakarating sa construction site. Sa halip, ibinebenta ang mga ito sa black market at ang perang kinikita ay napupunta sa CR Construction at Design, ang kumpanyang dummy ni Clarice. 5 milyong loan, pagkukwenta ko. 3 milyong halaga ng nakaw na materyales, at ang bahay ni Nainay na isinangla, umabot sa mahigit 10 milyong piso ang kabuuang ninakaw nila sa loob lang ng 2 taon. Sapat na ito para makasuhan sila ng estafa at qualified theft. Ngunit may isang bagay na nakapukaw ng atensyon ko. Sa mga file na ipinadala ni Mang Berting, may isang kontrata na may pirma ni Clarice at ng isang kumpanyang tinatawag na Vanguard Builders. Ang Vanguard Builders ay ang pinakamalaking kalaban ni Mateo. Bakit nakikipagtransaksyon ang sekretarya ni Mateo sa kalaban nito? Dahan-dahan kong binasa ang mga fine print. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi lang pala si Mateo ang nagnanakaw. Si Clarice ay nagsisilbing espiya ng Vanguard. Ibinibigay niya ang mga bid price ni Mateo sa kalaban para palaging matalo si Mateo sa mga subasta ng proyekto. Ang layunin ni Clarice ay ubusin ang yaman ni Mateo hanggang sa wala na itong silbi at pagkatapos ay sasama siya sa may-ari ng Vanguard. Karma. Mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Mateo, ang ahas na kinukupkop mo ay hindi lang ako ang tinutuklaw. Ikaw rin ang uubusin niya. Tumayo ako at naglakad papunta sa salamin. Tiningnan ko ang aking refleksyon. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang luningning na lupaypay at takot. Ang babaeng nakikita ko ay ang luningning na handang lumaban. Kinuha ko ang gunting sa tabi ng sewing kit. Sa isang mabilis na galaw, pinutol ko ang aking mahabang buhok na palagi kong itinatali dahil abala ako sa gawaing bahay. Ngayon, maikli na ito isang bagong anyo para sa isang bagong misyon. Hugas mukha. Tuwid ang likod. Ang mga mata ay kasing talim ng pluma ng isang auditor. Hindi ko sasabihin kay Mateo ang tungkol sa pagtataksyon ni Clarice sa kanya. Hahayaan ko silang dalawa na magubusan. Pero bago mangyari yon, kailangang masiguro ko muna ang kaligtasan ng mga anak ko at ang aming bahay. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-dial ng isang numero na hindi ko na tinawagan sa loob ng mahabang panahon. Attorney Salgado, sabi ko nang sagutin ang tawag. Si Luningning ito, Luningning Santos. Kailangan ko ng tulong mo. Gusto kong i-report ang isang kaso ng forgery at fraud. At attorney, gusto ko ring i-file ang nullity of marriage. Huminga ako ng malalim habang tinitingnan ang sumisikat na araw sa labas ng bintana. Mateo, sabi mo housewife lang ako. Tama ka. Pero nakalimutan mo ang isang mahalagang bagay tungkol sa mga housewife. Kami ang pundasyon ng bahay. At kapag ang pundasyon ang gumalaw, guguho ang buong palasyo mo. Anong ginawa mo sa sarili mo? Yan ang bungad ni Mateo nang makita niya ako sa kusina kinabukasan. Nakasuot na siya ng kanyang Amerikana handa nang umalis, pero natigilan siya nang makita ang buhok ko. Mula sa hanggang baywang na buhok na yon, ay hanggang balikat na lang ito maayos matalas at hindi na mukhang losyang na housewife. Masyado nang mainit, Mateo. Maraming kailangang asikasuhin, kaya minabuti kong putulin na. Mahinahon kong sagot habang inilalapag ang kanyang almusal. Mukha kang matanda. At bakit ganyan ang ayos mo? Magluluto ka lang naman dito sa bahay. Asik niya halatang naiirita dahil tila nawala ang kontrol niya sa hitsura ko. Anyway, wala akong oras sa buhok mo. Heto ang deed of sale para sa lupa sa probinsya. May 3 araw ka na lang Luningning. Pirmahan mo na yon para maipasok ko na sa bangko. Tiningnan ko ang dokumento. Alam kong kapag pumasok ang pera sa account niya, hindi ito mapupunta sa utang. Mapupunta ito sa Singapore account na pinaplano nila ni Clarice. Kailangan ko muna itong basahin, Mateo. Hindi basta-basta ang pagbebenta ng lupa ni Nainay, sabi ko. 3 araw. Kapag hindi ka pa pumirma sa loob ng 3 araw, huwag kang iiyak sa akin kapag kinaladkad tayo ng mga sheriff sa harap ng mga anak mo.
Padabog niyang iniwan ng dokumento at lumabas ng bahay. Nang makaalis siya, mabilis akong nagbihis. Hindi pambahay kundi isang corporate attire na matagal nang nakatago sa baul. Nagtungo ako sa opisina ng M Foundation Construction. Alam kong wala doon si Mateo dahil may meeting daw siya sa Makati. Pagpasok ko sa opisina, lahat ng mga empleyado ay napatingin sa akin. Ang iba ay gulat, ang iba ay may halong awa. Ma'am Luningning, kayo po pala? Bate ni Sarah, ang receptionist na dati kong tinulungan noong nagsisimula pa lang siya. Sarah, kailangan ko lang kunin ang ilang lumang gamit ko sa archive room. Huwag mo nang sabihin kay Sir Mateo na nandito ako, ayaw ko siyang maabala, bulong ko. Dahil sa utang na loob, pinayagan ako ni Sarah. Sa loob ng archive room, mabilis kong isinalpak ang isang USB sa main server na hindi pa napapalitan ng password simula nung ako pa ang accountant. Habang nagdo-download ang mga file ng ghost projects at overpriced materials, narinig ko ang mga boses sa labas. Sina Mateo at Clarice. Akala ko ba ay nasa Makati sila? Don't worry, babe. Kapag nakuha na natin ang pirma ng asawa mong tanga, diretso na tayo sa airport. Narinig kong sabi ni Clarice. Ang Vanguard Builders handa na ring bilhin ang mga equipment ng M Foundation sa murang halaga. Double win tayo. Masyado ka talagang matalino, Clarice. Kaya mahal na mahal kita sagot ni Mateo. Si Luningning, hayaan mo siyang maghabol sa mga utang. Wala naman siyang mapapatunayan dahil nakapangalan sa kanya ang lahat ng loan. Nang hinig ang mga kamay ko sa galit. Hindi lang nila ako nanakawan, ibinebenta rin nila ang mga equipment ng kumpanya sa kalaban sa likod ng likuran ng mga stockholders. Pagkatapos makopy ng lahat ng file, mabilis akong lumabas sa back exit bago pa nila ako makita. Pag-uwi ko sa bahay, isang hindi inaasahang bisita ang bumungad sa akin sa sala. Si Clarice. Nakasandal siya sa aming lumang sofa, tila ba siya ang may-ari ng bahay? Nakasuot siya ng isang mamahaling dress na alam kong galing sa perang, dapat ay pambayad sa matrikula ni Mika. So this is the famous ancestral home. Pangungutya niya habang tinitingnan ang mga luma naming gamit. Masyadong makaluma. Parang ang nakatira. Anong ginagawa mo rito, Clarice? Direkta kong tanong. Wala rito si Mateo. Alam ko. At hindi siya ang pinunta ko rito, kundi ikaw. Tumayo siya at lumapit sa akin. Naamoy ko ang pabangong nakita ko sa resibo ni Mateo. Luningning, let's be professional. Alam nating dalawa na hindi ka na mahal ni Mateo. Pabigat ka lang sa kanya. At itong bahay na ito, isang sumpa lang ito sa career niya. Inilapap niya ang isang checkbook sa mesa. Heto ang 500,000 piso. Pirmahan mo nga ang deed of sale at ang annulment papers na inihanda ko. Umalis ka na rito kasama ang mga anak mo at magsimula kayo sa probinsya. Malaking tulong na yan para sa isang housewife na tulad mo. Tiningnan ko ang tseke. Kalahating milyon kapalit ng aking dignidad ng aking bahay at ng kinabukasan ng mga anak ko, napangiti ako ng mapait. Ganyan ba kababa ang tingin mo sa akin, Clarice? O ganyan ba kababa ang halaga ng pag-ibig ni Mateo sa'yo, kaya kailangan mong gumili ng pirma ko? Namula si Clarice sa galit. Huwag kang magmalaki sa loob ng 3 araw, wala ka ng bahay. Lahat ng utang ni Mateo nakapangalan sa'yo. Kapag hindi ka pumirma, rehas ang bagsak mo. Rehas. Lumapit ako sa kanya, mas matangkad ako dahil sa galit na nagpapatindig sa akin. Clarice, accountant ako. Alam ko ang bawat butas ng M Foundation. Alam ko ang tungkol sa Vanguard Builders. At alam ko rin na niloloko mo si Mateo. Bahagyang nanginig ang mga mata ni Clarice. Pero mabilis siyang nakabawi. Wala kang mapapatunayan. Tingnan natin, sabi ko. Ngayon, lumabas ka sa bahay ko. Dahil habang wala pang pirma ko ang mga papel na yan, ako pa rin ang asawa at ako pa rin ang may-ari ng bawat dumi sa sahig na kinatatayuan mo. Lumayas ka. Padabog na kinuha ni Clarice ang kanyang bag at lumabas. Pero bago siya tuluyang umalis, huminto siya. You'll regret this, Luningning. Sisiguraduhin kong sa kalsada kayo pupulutin. Nang makaalis siya agad, akong tumawag kay Attorney Salgado. Ati, nandito na ang lahat may ebidensya. Ang ghost projects, ang double dealing sa Vanguard, at ang proof ng forged signatures. Handa na ba ang injunction para pigilan ang foreclosure ng bahay? Handa na, Luningning. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Kapag nalaman ni Mateo na may hawak kang ebidensya,
Gagawa siya ng paraan para itago yon. Huwag kang mag-alala, attorney. May isa pa akong alas. Sabi ko habang tinitingnan ang dokumento ng lupa. Alam kong sa loob ng 3 araw si Mateo ang magmamakaawa sa akin. Pero bago yon, kailangan kong harapin ang pinakamahirap na bahagi, ang sabihin sa mga anak ko na ang kanilang ama ay hindi na babalik. Ngunit bago pa ako makapasok sa kwarto ng mga bata, isang malakas na katok ang narinig ko sa pinto. Hindi ito si Mateo. Hindi rin si Clarice. Pagbukas ko ang mga sheriff na kasama ang mga tauhan ng bangko ang gumungad sa akin. Mrs. Luningning Santos, may utos po kami na simulan ang inventory ng mga kagamitan. Ang foreclosure ay isasagawa na bukas ng umaga. Nanlamig ang buong katawan ko. Akala ko may 3 araw pa ako. Niloko ako ni Mateo. Pinabilis niya ang proseso para hindi ako makalaban. Sandali lang po, hindi ba't may 3 araw pa bago ang itinakdang petsa? Halo, sumigaw ang boses ko habang nakaharang sa pintuan. Ngunit ang sheriff ay hindi man lang kumurap. Ipinakita niya sa akin ang isang bagong kautusan mula sa korte. Ang petsa ay binago minadali at ang nag-request ng pagpapabilis. Walang iba kundi ang abogado ni Mateo. Mrs. Santos, sumusunod lang kami sa utos. May pirmado ng writ of possession ng bangko. Pakidala na lang po ang mga personal na gamit ninyo dahil sisimulan na namin ang inventory. Malamig na sabi ng sheriff. Sa labas ng aming gate, naramdaman ko ang mga mata ng mga kapitbahay. Ang mga bulong-bulungan ng mga marites sa aming barangay ay parang mga bubuyoy na humihirit sa aking pandinig. Sayang ang bahay ni na Aling Rosa. Akala ko ba mayamang kontraktor si Mateo? Nakakahiya kaladkad ang gamit sa kalsada. Ang hiya ang pinakamabigat na parusa para sa isang disenteng pamilyang Pilipino ay parang malapot na putik na ibinubuhos sa akin ngayon. Nay, bakit po sila naglalagay ng sticker sa TV natin? Tanong ni Junjun habang nakahawak sa laylayan ng aking damit. Takot ang rumehistro sa kanyang maliliit na mata nang makita ang mga estrangerong humahawak sa aming mga gamit. Huwag kang matakot, anak. Maglalaro lang sila. Pagsisinungaling ko habang ang puso ko ay nadudurog. Mika, dalhin mo ang kapatid mo sa kwarto. Ipunin niyo ang mga paborito ninyong laruan at ilagay sa backpack niyo. Nayon na, habang pilit kong pinapakalma ang aking mga anak, isang familiar na sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay. Bumaba si Mateo, suot ang kanyang mapang uyam ng ngiti. Kasunod niya si Clarice na parang isang reynang manonood ng bitay. Sabi ko sa'yo, Luningning, matigas ang ulo mo. Bungad ni Mateo habang naglalakad sa gitna ng aming sala na parang hindi siyang dahilan ng lahat ng ito. Kung pinirmahan mo lang ang deed of sale kagabi, hindi sana tayo umabot sa ganitong eksena. Ngayon, pati ang mga kapitbahay alam na kung gaano ka kawalang kwentang asawa. Wala kang kwenta, Mateo. O talagang minadali mo ito para hindi ako makahingi ng tulong sa abogado ko? Hinarap ko siya, hindi alintana ang mga taong nakatingin. Ginamit mo ang bangko para palayasin kami, habang ikaw ay nakahanda ng tumakas kasama ang babaeng yan. Tumawa si Clarice. Ang kanyang pulang, labi ay tila nangungutya. Honey, it's not business, it's just survival. Mateo is choosing his future. At sa future na yon, wala kayong puwang. Lumapit ako kay Mateo. Sapat na para kaming dalawa lang ang makarinig. Mateo, akala mo ba ay nananalo ka? Akala mo ba ay si Clarice ang magliligtas sa'yo? Anong pinagsasabi mo? Kunot noong tanong ni Mateo. Bago ka magpakasaya sa pagpapaya sa amin, tingnan mo muna ito. Ipinakita ko sa kanya ang larawan sa aking cellphone, ang kontratang nakuha ko mula sa archive room. Ang lihim na pakikipag-usap ni Clarice sa Vanguard Builders. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ano ito, Clarice? Bahagyang namutla si Clarice pero nanatiling matapang. Wala yan, Mateo. Gawa-gawa lang yan ang asawa mong desperada. Gawa-gawa. Numiti ako ng matalim. Mateo, habang ninanakawan mo ang kumpanya para ibigay kay Clarice, si Clarice naman ay ibinebenta ang mga bidding secrets mo sa Vanguard. Alam mo ba kung bakit natalo ang M Foundation sa 3 malalaking proyekto nitong nakaraang buwan? Dahil ibinenta ni Clarice ang mga presyo mo sa kalaban kapalit ng porsyento para sa kanyang sariling account sa Singapore. Mateo, huwag kang maniwala sa kanya. Sigaw ni Clarice habang sinusubok ang agawin ng cellphone ko. Ngunit huli na. Ang pagdududa ay nagsimula ng kumain sa utak ni Mateo.
Kitang-kita ko ang galit na unting pumapalit sa kanyang pagmamayabang. Isang bagay pa, Mateo. Dagdag ko habang ang mga sheriff ay patuloy sa pagtatak ng aming mga gamit. Ang 5 milyong loan na kinuha mo gamit ang forged signature ko, ikinumpirma na ng bangko na ang transfer ay direktang napunta sa CR Construction at Design. At alam mo ba kung sino ang sole proprietor ng kumpanyang yon? Si Clarice Rivera lang. Wala ang pangalan mo, Mateo. Ikaw ang kumuha ng loan. Ikaw ang may pananagutan, pero siya ang may hawak ng pera. Biglang binalingan ni Mateo si Clarice. Totoo ba ito, Clarice? Nasaan ang pera? Sabi mo ay nakatago yon sa joint account nating dalawa? I can explain, Mateo. Nauutal na, sabi ni Clarice habang dahan-dahang umaatras patungo sa pintuan. Hayop ka. Susugurin sana ni Mateo si Clarice, ngunit agad siyang hinarang ng mga sheriff. Huwag po kayong gumawa ng gulo rito, sir. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na sasakyan ang dumating. Bumaba si Attorney Salgado, bitbit ang isang puting sobre. Sheriff, hinto, sigaw ni Attorney Salgado. May dala akong Temporary Restraining Order, TRO, mula sa korte. Ang foreclosure na ito ay pansamantalang ipinatitigil dahil sa isinampa naming kaso ng forgery at falsification of public documents laban kay Mateo Santos. Natahimik ang lahat. Ang mga sheriff ay tumigil sa kanilang ginagawa. Tiningnan ko si Mateo na ngayon ay parang isang basang sisiw talunan na loko at harap-harapang ipinahiya sa harap ng kanyang kerida at mga kapitbahay. Attorney, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Mateo, ang boses ay nanginginig. Ibig sabihin, Mateo, hindi mo kami mapapalayas, sabi ko habang naglalakad patungo sa aking mga anak na ngayon ay nakasilip sa pinto. At ibig sabihin din, ikaw ang kailangang umalis sa bahay na ito. Dahil ayon sa korte habang dinidinig ang kaso, ang posesyon ng bahay ay mananatili sa akin at sa mga bata para sa aming proteksyon. Tiningnan ko si Clarice na ngayon ay balisa at pilit na tumatawag sa kanyang cellphone marahil sa Vanguard Builders na hindi na rin siya sasagutin dahil wala na siyang pakinabang. Clarice, salamat, sabi ko sa kanya. Dahil sa kasakiman mo, pinabilis mo ang pagbagsak ni Mateo. At dahil sa katangahan ni Mateo, nalaman ko kung gaano ka kadelikado. Ngayon, magubusan tayong dalawa. Pero kaming mag-iina. Mananatili kami rito. Sa harap ng lahat, itinuro ko ang pinto. Mateo, Clarice, lumayas kayo sa bahay ko. Habang naglalakad sila palabas sa ilalim ng mapanghusgang tingin ng mga kapitbahay, naramdaman ko ang unang hakbang ng aking tagumpay. Ngunit alam ko, ito ay simula pa lamang. Ang sugatang leon na tulad ni Mateo ay tiyak na gagante. Bagamat pansamantalang tumahimik ang paligid matapos ang kaguluhang idinulot ng mga sheriff. Alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang TRO ay isang proteksyon lamang para sa aming bubong, ngunit ang digmaan para sa aming kinabukasan ay kasisimula pa lamang. Nang gabing iyon, matapos mapatulog ang mga bata, hinarap ko si Attorney Salgado sa aming hapagkainan. Attorney, alam nating dalawa na hindi magtatagal ang TRO. Gagawa ng paraan si Mateo para bawiin ang bahay na ito sa oras na makahanap siya ng butas. Tama ka, Luningning, seryosong sagot ng abogado. Kailangan nating patunayan ang qualified theft at syndicated estafa. Pero kailangan natin ng mga testigo. Ang mga dokumento ay sapat na para sa forgery, pero para mapabagsak ang buong operasyon nila ni Clarice, kailangan natin ang mga taong mismong nakakita sa paglalabas ng mga materyales. Doon ko naalala si Mang Berting. Ngunit alam kong hindi sapat si Mang Berting lang. Kailangan ko ang buong puwersa ng mga manggagawa na binuo ko rin ng tiwala noong ako pa ang humahawak ng kumpanya. Kinabukasan maaga akong nagtunggo sa isang maliit na karinderya malapit sa pinakamalaking construction site ng M Foundation. Doon karaniwang nagtitipo ng mga trabahador bago magsimula ang shift. Pagbaba ko pa lang ng jeep, ramdam ko na ang bigat ng atmosfera. Maraming manggagawa ang hindi pumasok. Ang iba ay nakaupo lang sa gilid may hawak na kape pero malalim ang iniisip. Ma'am Luningning, gulat na bati ni Mang Berting na makita ako. Ano pong ginagawa niyo rito? Mapanganib po, baka malaman ni Sir Mateo na kinausap niyo kami. Mang Berting, wala na akong pakialam kay Mateo, matapang kong sabi. Nandito ako dahil nalaman kong 2 buwan na kayong hindi nasasahuran ng tama. Nagkatinginan ang mga manggagawa. Isang matandang welder ang tumayo. Ma'am, totoo po. Sabi ni Sir Mateo, wala pa raw pong bayad ang kliyente.
Pero nakikita namin ang mga bagong gamit niya. Kami po pambili ng bigas, wala na. Tiningnan ko ang kanilang mga muka, mga mukhang pagod. Sunog sa araw at puno ng kawalan ng pag-asa. Sila ang tunay na pundasyon ng M Foundation. Ang mga taong nagpatulo ng pawis para itayo ang mga gusaling ipinagmamalaki ni Mateo. Pero sila rin ang unang kinalimutan sa oras ng kasakiman. Binuksan ko ang aking bag. Inilabas ko ang isang maliit na supot ng alahas, ang huling natitira sa aking mga ari-arian na hindi isinangla ni Mateo. Kasama rito ang aking engagement ring at ang relos na regalo sa akin ni Inay. "Ma'am, ano pong gagawin nyo?" tanong ni Mang Berting. "Ipabenta nyo ito," utos ko. "Hindi ito sapat para sa buong sahod nyo, pero sapat na ito para may maipakain kayo sa mga pamilya nyo sa loob ng ilang linggo. Ituring nyo itong paunang bayad sa katotohanang sasabihin nyo sa korte." "Pero ma'am, alahas nyo po yan," pigil ng welder. "Ang alahas ay nadadamit, pero ang dignidad at ang pagkain sa mesa ng mga anak nyo ay hindi mapapalitan," sabi ko ng may determinasyon. "Huwag kayong matakot kay Mateo. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa kasinungalingan. Tulungan niyo akong ilabas ang katotohanan at sisiguraduhin kong sa oras na mabawi ko ang kontrol, lahat kayo ay makakatanggap ng nararapat para sa inyo." Naghari ang katahimikan. Maya-maya isa-isang tumayo ang mga manggagawa. Hindi dahil sa alahas, kundi dahil sa respeto. Nakita nila sa akin ang isang pinunong hindi sila tinalikuran, hindi tulad ng kanilang amo na nagtatago sa likod ng mga bodyguard at mamahaling sasakyan. "Ma'am Luningning," sabi ni Mang Berting, "hawak ko po ang logbook ng lahat ng delivery na dinala sa penthouse ni Clarice. May mga litrato rin po ang mga kasamahan ko sa mga ghost projects na binabayaran ng gobyerno pero walang nakatayong poste. Handa po kaming tumestigo." Nakahinga ako ng maluwag. Ito ang kailangan ko, ang suporta ng mga taong nasa ibaba. Sa digmaang ito, akala ni Mateo ay sapat na ang mga abogado at koneksyon sa itaas. Nakalimutan niya na ang anumang gusali, gaano man katayog, ay guguho kapag ang mga nasa ilalim ay kumalas na. Pagbalik ko sa bahay, puno ang aking isipan ng mga plano. Pero ang aking panandaliang kapanatagan ay agad na naglaho nang makita ko ang isang itim na sobreng nakasingit sa aming gate. Walang pangalan na nagpadala, pero alam ko ang sulat kamay sa loob. "Luningning, akala mo ba ay TRO lang ang panapat mo? Nakalimutan mo yata kung sino ang mas may hawak ng batas. Tingnan natin kung sino ang pipirma sa huli kapag nalaman ng DSWD na wala kang kakayahang buhayin ang mga anak mo dahil sa laki ng mga utang na nakapangalan sa'yo." Nanginig ang mga kamay ko. Gagamitin ni Mateo ang mga anak namin. Gagamitin niya ang kahirapang siya mismo ang nagdulot para palabasin na hindi ako karapat-dapat na ina. Kasabay nito tumunog ang aking cellphone. Isang hindi kilalang numero. "Mrs. Santos," sabi ng boses sa kabilang linya. "Dito ito sa bangko. Gusto lang namin ipaalam na may nag-file ng petition para i-freeze ang lahat ng personal accounts nyo dahil sa issue ng fraud. Mula ngayon, hindi niya na magagalaw ang kahit isang sentimo sa inyong savings." Napaupo ako sa sofa. Wala na akong pera sa bangko. Ang mga alahas ko ay naibigay ko na sa mga manggagawa. Wala na akong armas kundi ang aking utak at ang katotohanan. Tiningnan ko ang mga anak kong masaya naglalaro sa bakuran. Iniisip ni Mateo na kapag ginipit niya ako sa pera, susuko ako. Iniisip niya na babalik ako sa kanya na gumagapang para lang sa pagkain ng mga bata. Ngunit nagkakamali siya. Hindi niya alam na ang isang inang wala nang mawawala ay mas mapanganib kaysa sa sinumang bilyonaryo. "Mateo," bulong ko habang pinupunit ang itim na sobre. "Gusto mong laruin ang mga anak natin? Sige, pero sisiguraduhin kong bago mo sila makuha, ikaw muna ang mawawalan ng lahat. Pati na ang kalayaang makita ang sikat ng araw." Isang basong tubig at isang pirasong pandesal. Iyan na lang ang natira sa aming hapagkainan ng sumunod na umaga. Ang lahat ng aking ATM cards ay tila mga pirasong plastik na lang na walang kwenta. Sa bawat subok ko sa machine kaninang madaling araw, ang laging lumalabas ay account frozen. Hindi lang ang pera ko ang ginaw nito, pati ang aking pag-asa ay tila unti-unting naninigas. Pero habang tinitingnan ko ang aking mga anak na naghahati sa huling piraso ng tinapay, alam kong wala akong karapatang sumuko. Isang malakas na katok sa pinto ang gumasag sa katahimikan.
Pagbukas ko, isang babaeng nakauniforme ng DSWD at 2 pulis ang bumungad sa akin. Sa likuran nila nakatayo ang abogado ni Mateo, si Attorney Vargas, na may hawak na makapal na folder. Mrs. Santos, may natanggap kaming ulat tungkol sa kalagayan ng mga bata, bungad ng social worker. Ayon sa reklamo, wala na silang sapat na pagkain at ang inyong tinitirhan ay nasa ilalim ng foreclosure. Bilang bahagi ng aming tungkulin, kailangan naming suriin kung karapat-dapat pa kayong humawak sa kustodya ni Mika at Junjun. Anong karapatan nyo? Sigaw ko habang agad kong naramdaman ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Ang asawa ko ang nagnakaw ng pera namin. Siya ang dahilan kung bakit kami naghihirap. Mrs. Santos, ang emosyonal na kawalan ng kontrol ay isa ring basehan ng neglect. Malamig na sabi ni Attorney Vargas. Iminumungkahi ni Mr. Mateo Santos na pansamantalang ilipat ang mga bata sa kanya kung saan masisiguro ang kanilang kaligtasan at luho. Luho. Ang salitang yon ay parang lason. Luho sa piling ng kabit niya. Bago pa ako makasagot, may mga aninong lumitaw sa likod ng mga pulis. Ang mga kapitbahay ko sa barangay at ang ilang manggagawa ni Mang Berting. Bitbit nila ang mga supot ng bigas delata at mga sariwang gulay. Sinong nagsabing walang pagkain ng mga batang ito? Hamon ni Mang Berting. Kaming mga manggagawa, hindi kami papayag na mag-utom ang pamilya ni Ma'am Luningning. Lahat kami nag-ambag-ambag para sa kanila. At kami ring mga kapitbahay. Dagdag ni Aling Marites, ang tsismosa ng barangay, na ngayon ay naging tagapagtanggol ko. Saksi kami kung paano mag-alaga si Luningning. Ang asawa niya ang hindi nagpapakita rito. Naguluhan ng social worker. Hindi niya inaasahan ng ganitong klaseng suporta. Dahil sa dami ng saksi at sapat na supply ng pagkain na biglang dumagsa, wala silang nagawa. Kundi ang umalis, dala ang babala na babalik sila para sa formal na pagdinig. Nang makaalis sila, kinuha ko ang aking cellphone. Diniyal ko ang numero ni Mateo. O Luningning, napatawag ka. Siguro ay naramdaman mo na ang lamig ng kalsada, bungad ni Mateo, halatang naghihintay ng aking pagsuko. Suko na ako, Mateo, sabi ko ang boses ko, ay pilit kong pinanginig para magmukhang talunan. Hindi ko na kaya, natatakot ako para sa mga bata. Pirpirmahan ko na ang deed of sale ng lupa sa probinsya. Ibigay mo lang ang pambayad sa gatas at matrikula nila. Narinig ko ang mahinang halahak ni Mateo sa kabilang linya. Matalino ka rin pala, basta sikmura ng pinag-uusapan. Sige, magkita tayo sa paborito nating restaurant sa Makati. Na yun din. Dalhin mo ang titulo at ang ID mo. Pupunta ako, sabi ko bago ko pinatay ang tawag. Tumingin ako kay Attorney Salgado na kanina pa nakikinig. Attorney, handa na ba ang lahat? Handa na, Luningning. Pero sigurado ka ba rito? Kapag nagkamali tayo, wala nang balikan ito. Sigurado ako. Oras na para matapos ang laro ni Mateo. Nag-ayos ako. Isinuot ko ang pinakamagandang damit na natitira sa akin, isang itim na dress na nagpapakita ng aking otoridad. Nagtungo ako sa Makati. Sa loob ng marangyang restaurant, nakaupo si Mateo at Clarice, tila ba nagdiriwang na sila ng kanilang tagumpay? Late ka na, Luningning, bungad ni Clarice habang umiinom ng wine. Ganyan ba talaga kapag jeep lang ang sinasakyan? Hindi ko sila pinansin. Inilapag ko ang isang makapal na brown envelope sa mesa. Narito ang deed of sale. Narito rin ang titulo ng lupa. Good, sabi ni Mateo habang mabilis na binubuksan ang envelope. Pirmahan mo na itong huling page at ibibigay ko sa iyo ang tseke para sa mga bata. Inabot ko ang ballpen. Pero bago ko idampi ang dulo nito sa papel, tinitigan ko si Mateo. Siguraduhin mong ito na ang huli, Mateo. Sa oras na mapunta sa iyo ang lupang ito, wala ka nang kukunin pa sa amin. Pangako, sabi ni Mateo, habang ang mga mata niya ay nakatitig lang sa dokumento ng lupa na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Pumirma ako. Mabilis na kinuha ni Mateo ang papel at tila hinalikan pa ito. Sa wakas, Clarice, handa na ang tiket natin. Singapore, here we come. Tingnan mo munang mabuti ang dokumentong pinirmahan ko, Mateo. Mahinahon kong sabi habang sumisimsim ng tubig. Kumunot ang noo ni Mateo. Binasa niya muli ang dokumento. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng galit at saya ay biglang namutla. Ang dokumentong pinirmahan ko ay hindi deed of sale para sa lupang ibebenta niya. Ano ito?
Sigaw ni Mateo. Basahin mo ang fine print, Mateo, sabi ko. Sa pamamagitan ng pagtanggap at pagpirma mo bilang saksi sa dokumentong yan, kinikilala mo na ang lahat ng pondo ng M Foundation na inilipat sa CR Construction ay galing sa illegal na paraan. At ang pagpirma mo sa tapat ng pangalan ko, yan ang ebidensya na ikaw ang gumaya sa pirma ko sa lahat ng loan documents. Niloko mo ako. Susugurin sana ako ni Mateo, nang biglang may dalawang lalaking nakabarong ang lumapit sa aming mesa. Mr. Mateo Santos Clarice Rivera Cami ay mula sa NBI, sabi ng isa sa mga lalaki. May warrant of arrest kami para sa inyong dalawa para sa kasong syndicated estafa at falsification of public documents. May sapat na kaming ebidensya mula sa mga financial records at testimonya ng inyong mga manggagawa. Nabitawan ni Clarice ang kanyang baso ng wine. Wait, I have nothing to do with this. It was all Mateo's idea. Et Clarice, dagdag ko habang tumatayo. Yung Vanguard Builders, nakausap ko na sila. Nung nalaman nilang idinadawit mo ang pangalan nila sa mga illegal na transaksyon, sila na mismo ang nagbigay ng mga email exchanges nyo. You're not an ally, Clarice. You're just a liability to them. Habang pinupusasan si Mateo at Clarice sa gitna ng restaurant, sa harap ng lahat ng mga sosyal na tao sa Makati, lumapit ako kay Mateo. Sabi mo housewife lang ako, Mateo. Tama ka. At bilang housewife, tungkulin kong ilabas ang lahat ng basura sa bahay ko. Ngayon ang basura ay kukunin na ng mga otoridad. Luningning maawa ka ang mga bata, pagsusumamo ni Mateo habang kinakaladkad siya palabas. Huwag mong banggitin ang mga anak ko, sabi ko ng may malamig na boses. Dahil para sa kanila ang tatay nila ay matagal na ring nawala. Ang tanging matitira sa kanila ay ang dangal na kinuha mo pero ibinalik ko. Nang makaalis sila, naiwan ako mag-isa sa mesa. Nanginginig ang aking mga kamay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas, ay nakahinga na ako ng maluwag. Pero habang tinitingnan ko ang bakanteng upuan, tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number. Hello, Luningning! Santos, akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil lang nakulong si Mateo? Nakalimutan mo yata ang utang na iniwan niya sa amin. Kung hindi mo mababayaran ng 5 milyon sa loob ng 24 na oras, hindi lang bahay ang kukunin namin sa'yo. Ang boses ay hindi kay Mateo. Hindi rin kay Clarice. Ito ay isang boses na mas madilim at mas mapanganib. Ang akala ko ay tapos na ang lahat nang makita kong iginagapos ng mga posas ang mga kamay ni Mateo at Clarice. Akala ko ang hustisya ay parang isang tuldok sa dulo ng isang mahabang pangungusap. Ngunit ang boses sa kabilang linya ng telepono ay nagparamdam sa akin na ang kalaban ko ay hindi lang pala ang asawa kong taksil, kundi ang isang madilim na sistemang hindi ko alam na pinasok niya. Sino ito? Naninginig kong tanong habang naglalakad palabas ng restaurant. Ang malamig na hangin ng gabi sa Makati ay tila humahampas sa aking muka, pilit akong ginigising sa isang bagong bangungot. Hindi na mahalaga kung sino ako, Luningning. Sabihin na lang natin na ako ang taong nagpahiram kay Mateo ng perang ginamit niya para itayo ang mga ghost projects niya. Sagot ng boses. 5 million pesos. Yan ang utang na hindi nakasulat sa bangko. At dahil nakakulong na ang asawa mo, ikaw ang kailangang magbayad. May 24 na oras ka. Wala akong ganyang kalaking pera. Ninakawan ako ni Mateo. Sigaw ko. Pero tanging tunog ng naputol na linya ang sumagot sa akin. Napaupo ako sa isang bench sa gilid ng kalsada. Ang luha ng tagumpay kanina ay napalitan ng luha ng pagod. Kailan ba titigil ang mga numerong ito sa paghabol sa akin? Luningning, anong nangyari? Tanong ni Attorney Salgado na agad na sumunod sa akin. Ikinuwento ko ang tawag. Nanatiling seryoso ang muka ng abogado. Loan sharks. Yan ang kinatatakutan ko. Si Mateo ay hindi lang sa mga legal na institusyon ng gutang. Malamang ay nagpanik siya nung unti-unti nang bumabagsak ang kumpanya, kaya kumapit siya sa patalim. Anong gagawin ko, attorney? Wala na akong alahas, wala na akong pera sa bangko. Ang bahay, yun na lang ang natitira. Huwag mong ibibigay ang bahay, Luningning. Kapag ibinigay mo yon, wala na kayong matataguan. Puntahan natin si Mateo sa kulungan. Kailangan nating malaman kung nasaan ang huling pirang itinago niya. Hindi pwedeng naubos ang lahat sa luho ni Clarice. Sa loob ng detention cell, ibang Mateo ang bumungad sa akin. Wala na ang suit, wala na ang Rolex, at wala na ang mapagmataas na tingin.
Nakayuko siya, gusot ang damit at bakas ang takot sa kanyang mga mata. Mateo, tawag ko. Napatingin siya sa akin. Luningning, ilabas mo ako rito. Pakiusap. Nagkamali ako, alam ko. Pero wag mo akong iwan dito. Si Clarice, kinuha niya ang lahat. Wala na akong pakialam sa'yo, Mateo. Sabi ko habang nakatitig sa kanya sa likod ng rehas. Tumawag sa akin si Boss Victor. Ang 5 million na utang mo sa labas. Gusto nilang kunin ang bahay natin bukas. Nanginig ang balikat ni Mateo. Boss Victor, Luningning, wag mo silang hahayaang lumapit sa mga bata. Mapanganib sila. Kung gayon, sabihin mo sa akin ang totoo. Nasaan ang huling pera ng kumpanya? Hindi pwedeng lahat ay napunta kay Clarice. Nag-atubili si Mateo, tila ba tinitimbang kung ano ang mas mahalaga, ang kanyang huling alas o ang aming kaligtasan. May isang account pa. Isang dollar account na hindi alam ni Clarice. Nakapangalan yon sa lola ko, si Lola Remedios. Ginamit ko ang pangalan niya noong nagsisimula pa lang tayo para may emergency fund tayo. Nandoon ang huling 3 milyon. 3 milyon pero 5 ang kailangan nila, sigaw ko. Yun na lang ang meron ako, Luningning, yung 2 milyon, na kay Clarice. May secret safety deposit box siya sa isang bangko sa Pasay. Ang susi ay nasa loob ng kanyang paboritong designer bag na naiwan sa penthouse. Lumabas ako ng presinto na may bagong pag-asa, pero alam kong oras ang kalaban ko. Kasama si Attorney Salgado at si Mang Berting, nagtungo kami sa penthouse ni Clarice na ngayon ay salyado na ng pulisya. Dahil may court order kami bilang bahagi ng investigasyon sa estafa, pinayagan kaming pumasok. Hinalugog namin ang kwarto. Ang amoy ng kanyang pabango ay tila ba nanunuya pa rin. Sa dulo ng kanyang walk-in closet, nakita ko ang bag. Doon sa isang lihim na bulsa, nahanap ko ang gintong susi. Nahanap ko na, attorney. Ngunit bago pa kami makalabas ng building, hinarang kami ng 3 malalaking lalaki sa parking lot. Ang isa sa kanila ay may hawak na baseball bat at ang isa ay may nakasukbit na baril sa bewang. Mrs. Santos, masyado kayatang nagmamadali, sabi ng lalaking nasa gitna. Siya na marahil ang tauhan ni Boss Victor. Sabi ni Boss, ayaw na niya ng pera. Gusto na niya ang lupa sa probinsya, na yun din. May 24 na oras pa ako, sigaw ko habang itinatago ang susi sa aking bulsa. Nagbago ang isip ni Boss. Hindi kami naghihintay para sa mga housewife. Lumapit ang lalaki at hinawakan ang braso ko ng mahigpit. Ibigay mo ang titulo o isasama namin ang mga anak mo para sila ang magbayad ng utang ng tatay nila. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang banta sa aking mga anak ang huling bagay na hahayaan ko mangyari. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Mang Berting ang isang bakal na tubo mula sa kanyang likuran. Huwag niyong hahawakan ang ma'am namin, sigaw ni Mang Berting habang nagsidatingan ng iba pang mga manggagawa na kanina pa pala nakabantay sa paligid. Nagsimula ang tensyon. Ang mga tauhan ng loan shark ay tila hindi inaasahan na may hukbo ang isang housewife. Umalis na kayo rito, Ma'am Luningning, sigaw ni Mang Berting. Kami na ang bahala rito. Kunin niyo ang pera para matapos ng lahat. Sumakay ako sa sasakyan ni Attorney Salgado habang naririnig ko ang sigawan sa likuran. Habang nagmamaneho kami patungo sa bangko sa Pasay, tumunog muli ang cellphone ko. Luningning, ang galing mong tumakas, sabi ni Boss Victor. Pero tingnan mo ang CCTV ng bahay mo. May mga bisita ang mga anak mo ngayon. Mabilis kong binuksan ang app sa cellphone ko. Nakita ko ang aming gate. May isang itim na van na nakaparada at isang lalaki ang pilit na kumakatok sa pinto kung nasaan ang mga anak ko kasama si Aling Marites. Hindi, sigaw ko sa loob ng sasakyan. Attorney, bilisan mo. Papunta na sila sa mga anak ko. Sa sandali ngayon, na-realize ko ang isang bagay. Ang 5 million ay hindi lang basta utang. Isa itong bitag. At ang susing hawak ko? Baka hindi lang ito susi sa pera. Baka ito ang susi sa isang mas malaking ebidensya na magpapabagsak pati sa mga loan shark na ito. Huminga ako ng malalim. Attorney, wag sa bangko. Pumunta tayo sa presinto. May tatawagan akong isa pang tao. Sino, Luningning? Ang Vanguard Builders. Sabi nila, gusto nilang linisin ang pangalan nila. Oras na para gamitin ang galit ng isang korporasyon laban sa mga kriminal na ito. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng asidong dumirikit sa aking balat, habang mabilis na pinatatakbo ni Attorney Salgado ang sasakyan.
Sa screen ng aking cellphone, nakikita ko ang mga lalaking paikot-ikot sa aming bahay. Ang ancestral home na itinayo sa pagmamahal ay tila naging isang hawla para sa aking mga anak. At ibilisan mo maabot na nila ang pinto. Sigaw ko, ang aking boses ay halos mapatid na sa takot. Ngunit bago pa man makapasok ang mga lalaki, isang himala ang nangyari. Mula sa mga gilid ng aming bakod, lumabas ang mga manggagawa ni Mang Berting. Bit-bit ang mga palamartilyo at mga bakal na tubo, hinarangan nila ang gate. Kasunod nila ang mga kalalakihan ng aming barangay sa pangunguna ni Aling Marites na may hawak na sandok at sumisigaw ng saklolo. Hindi kayo makakapasok dito, sigaw ni Mang Berting sa mga tauhan ni Boss Victor. Hindi niyo sasaktan ang pamilya ni Ma'am Luningning. Umalis na kami sa bangko, Luningning. Hawak na natin ang lahat, sabi ni Attorney Salgado habang inililiko ang sasakyan sa kanto ng aming kalye. Pagdating namin, abot-abot ang kaba ko. Agad akong bumaba at tumakbo patungo sa gate. Ang mga tauhan ni Boss Victor na tila nagulat sa dami ng taong nakahandang lumaban para sa akin ay dahan-dahang umaatras patungo sa kanilang van. Mrs. Santos, ang tapang mo pala, sabi ng head henchman ni Boss Victor habang nakatingin sa akin. Pero hindi sapat ang mga tambay na ito para bayaran ng 5 milyon. Hindi niyo na makukuha ang 5 milyon. At lalong hindi niyo makukuha ang bahay na ito, sabi ko habang inilalabas ang isang makapal na folder mula sa aking bag. Bukod sa 2 milyong cash na nakuha namin sa safety deposit box ni Clarice, nahanap din namin ang Blue Ledger na ito. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Ang Blue Ledger ay naglalaman ng lahat ng transaksyon ni Boss Victor, hindi lang ang mga pautang, kundi ang paggamit niya sa mga proyekto ni Mateo para maglaban ng maruming pera mula sa ilegal na sugal. Accountant ako at kabisado ko ang bawat entry rito. Pagpapatuloy ko, ang boses ko ay matatag at puno ng otoridad. Ang lahat ng utang ni Mateo ay bahagi ng inyong money laundering scheme. Sa madaling salita, ang utang na ito ay ilegal at hindi pwedeng singilin sa ilalim ng batas. At sa oras na ibigay ko ito sa AMLC, Anti-Money Laundering Council, at sa NBI, hindi lang si Mateo ang mabubulok sa kulungan. Kasama rin ang boss nyo. Eksakto. Sa sandaling yon, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay bumasag sa kaguluhan. 2 mobile patrol ng pulis at isang itim na SUV ng NBI ang huminto sa tapat ng aming bahay. Kasama nila ang kinatawan mula sa Vanguard Builders na naging kaalyado ko na rin. NBI, huwag kayong gagalaw! Sigaw ng mga otoridad. Wala nang nagawa ang mga tauhan ni Boss Victor, kundi ang itaas ang kanilang mga kamay. Habang pinupusasang sila, nakita ko si Boss Victor sa loob ng van na mabilis na pinasibad palayo. Pero hinarang siya ng isa pang sasakyan ng pulis sa kabilang kanto. Nang masiguro kong ligtas na ang lahat, mabilis akong pumasok sa loob ng bahay. Doon sa ilalim ng mesa sa kusina, nakita ko sina Mika at Junjun na yakap-yakap ni Aling Marites. Nay! Sigaw ng dalawa habang tumatakbo patungo sa akin. Niyakap ko sila ng mahigpit. Ang bawat patak ng aking luha ay tila naghuhugas sa lahat ng dumi at sakit na pinagdaanan namin. Ligtas na tayo, mga anak. Wala nang kukuha sa inyo. Wala nang kukuha sa bahay natin. Lumabas ako ng bahay para pasalamatan si Mang Berting at ang aking mga kapitbahay. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo. Ma'am Luningning, utang na loob namin ang lahat sa inyo, sabi ni Mang Berting. Kayo ang nagbigay sa amin ng dignidad noong tinatrato kaming basura ni Sir Mateo. Kayo ang aming tunay na boss. Humarap ako kay Attorney Salgado. Attorney, ano nang susunod na mangyayari? Dahil sa ebidensyang nahanap natin sa box ni Clarice at ang ledger ni Boss Victor, madidismiss ang foreclosure ng bangko. Mapapatunayan nating ang loan ay bunga ng krimen at fraud. Mababayaran ang utang ng kumpanya gamit ang mga na-freeze na assets ni Mateo at Clarice. At ang pinakamaganda, ang bahay at ang lupa sa probinsya ay mananatiling sa inyo. Tumingin ako sa aming ancestral home. Ang mga haligi nito, bagamat luma, ay nanatiling matatag dahil sa wakas ay nalinis na ang pundasyon nito mula sa mga kasinungalingan ni Mateo. 1 linggo matapos ang insidente, binisita ko si Mateo sa kulungan para sa huling pagkakataon. Luningning, pakiusap, bawiin mo ang kaso. Pagmamakaawa niya habang nakasuot na ng kulay orange na uniforme. Magbabago ako. Bubuhayin ko kayo ng maayos.
Magmula tayo sa simula. Tiningnan ko siya ng may halong awa, pero wala ng pag-ibig. Mateo, tapos nang simula natin 15 taon na ang nakakaraan. Ngayon simula na ito ng buhay ko, isang buhay na wala ka. Ang mga bata palalakiin ko silang marangal. At ang pangalan mo, sisiguraduhin kong malilimutan nila yon gaya ng pagkalimot mo sa amin noong mas pinili mo ang pera at ibang babae. Iniwan ko siya roon sumisigaw at nagmamakaawa. Sa labas ng presinto, sinalubong ako ng sikat ng araw. Ang maikli kong buhok ay hinahawi ng hangin, tila ba sumasabay sa bagong yugto ng aking buhay? Hindi na ako housewife lang. Ako si Luningning Santos, isang ina, isang accountant, at ang babaeng nagpatunay na ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi gawa sa semento at bakal, kundi sa katotohanan at pagmamahal sa pamilya. Habang naglalakad ako palayo, alam ko na marami pang pagsubok ang darating. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako matatakot. Dahil alam ko na kung paano bumuo ng isang buhay na hinding-hindi na muling guguho. Isang maliwanag na umaga ang sumalubong sa akin. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga bintana ng aming ancestral home ay hindi na nakasisilaw kundi tila ba nagbibigay ng init na matagal nang nawala sa loob ng bahay na ito. Wala na ang mga sticker ng sheriff, wala na ang amoy ng mamahaling pabangong banyaga, at wala na ang bigat sa aking dibdib na tila isang batong nakadagan sa bawat paghinga ko. Sa pintuan ng aming bahay, may nakasabit na ngayong isang simpleng signboard na gawa sa kahoy. Hindi naging madali ang huling ilang buwan. Matapos ang pagkaka-aresto kina Mateo, Clarice at Boss Victor, kinailangan kong harapin ang lahat ng iniwan nilang kalat. Sa tulong ni Attorney Salgado, dumaan ako sa mahabang proseso ng paglilinis ng aking pangalan. Maraming puyat, maraming dokumento at maraming pagod. Pero sa bawat numerong itinatama ko, naramdaman ko ang pagbabalik ng aking sarili. "Nay-ready na po ang breakfast!" Sigaw ni Mika mula sa kusina. Pagpasok ko, nakita ko ang aking mga anak na masayang naghahanda ng mesa. Simpleng sinangag, itlog at tuyo. Hindi ito kasing garbo ng mga dinner sa Makati, pero sa bawat subo namin, ramdam ko ang kapayapaan. Walang takot na may kakatok sa pinto. Walang pangambang bukas ay wala kaming matutulugan. "Nay, sabi po ni Mang Berting, tapos na raw po nilang pinturahan ang bakod natin." Balita ni Junjun habang humihigop ng tsokolate. Mumiti ako. Si Mang Berting at ang mga manggagawa ay naging bahagi na ng aming pamilya. Ang M Foundation ay tuluyan ng binuwag, pero sa tulong ng Vanguard Builders na naging kliyente ko na rin na yon, marami sa kanila ang nabigyan ng marangal na trabaho. At ang mga nakulimbat na pera ni Mateo na ibalik, ang malaking bahagi nito para pambayad sa mga separation pay at back wages ng mga manggagawang pinagkaitan niya. Tungkol naman kay Mateo at Clarice, ang balita mula kay Attorney Salgado ay hindi maganda para sa kanila. Sa loob ng kulungan, nag-ubusan sila ng lakas sa pagtuturuan. Si Clarice ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo dahil sa syndicated estafa, habang si Mateo ay hindi rin nalayo ang sentensya. Ang balita ko pa, tinalikuran na rin si Clarice ng kanyang mga backer sa Vanguard Builders nang malaman ang lawak ng kanyang panloloko. Ang reyna ay wala ng trono, at ang hare ay nagdurusa sa kaharian ng mga rehas. Pagkatapos ng almusal, lumabas ako sa aming beranda. Tumingin ako sa langit at huminga ng malalim. Naalala ko ang sinabi ni Mateo na housewife lang ako, na wala akong alam sa mundo. "Mateo!" Bulong ko sa hangin. "Salamat. Dahil sa pagtatangka mong sirain ako, tinulungan mo akong mahanap ang lakas na matagal ko nang itinago. Ipinapaalala mo sa akin na ang isang housewife ay hindi lang tagapang-alaga ng tahanan, siya rin ang arkitekto ng kanyang sariling tadhana. May mga sugat na maaring hindi na tuluyang maglaho gaya ng pagtataksil at pagkawala ng tiwala. Pero ang mga sugat na yon ang naging paalala ko na ako ay isang survivor. Hindi na ako ang luningning na nakayuko at sunod-sunuran. Ako na ang luningning na may sariling boses, may sariling pera, at higit sa lahat may sariling danggal. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng aming bahay. Bumaba si Attorney Salgado, may dalang bagong kontrata para sa aking consultancy firm. "Ready ka na ba, Luningning? Maraming kumpanya ang gustong kumuha sa iyo dahil sa galing mo mag-audit ng mga ghost projects," biro ni Attorney Salgado. "Lagi akong handa, attorney," sagot ko ng may kumpiyansa. Bago ako sumakay sa sasakyan, lumingon muli ako sa aming ancestral home.
Ang pundasyon nito ay hindi nagawa sa kasinungalingan o utang. Ang pundasyon nito ngayon ay gawa sa katotohanan pagsisikap at ang di matatawarang pagmamahal ng isang ina. Ang bahay na ito ay hindi na muling guguho. Dahil ang nagpapatakbo nito ay isang babaeng natutong bumuo mula sa mga durog na piraso ng kanyang buhay. Ang kwento ko ay hindi lang tungkol sa paghihigante. Ito ay tungkol sa pagbawi-pagbawi sa buhay na ipinahiram ko sa iba at pagyakap sa buhay na nararapat para sa akin. Ako si Luningning Santos, at ito ang aking bagong simula.